Pasok tayo sa loob, pasok. Naulan eh. Putok. Media. Sa 10. Buna. Si maulan. Attorney Jimmy Bondok, shout out po sa'yo. Magandang nagkita kami kagabi. Pwede lang tayo dito. Para makikita dito. Papatulin na lang namin sila dito. Ayan na, nandito tayo sa loob. Ay, Pantaleon Alvarez guys. Pantaleon Alvarez. Ano sila? Kung Alvarez. Sa attorney Jimmy Bundok, attorney Topacio. Kita nyo na. Kita guys ha. Ulo. Yan. Yan guys. Ayun na. Pwede mas maganda na po. Okay lang po. Kaya ba nakatayo? Tayo na lang. Lala, para hindi siksikan. Kaya ito lang yung para may space. Asan na sila? Pwede yung ano? Saan ang pwesto? Paupuin ka? Hindi, tayo na lang. Tayo na lang. Yan na lang sa may guys na yan. Baka may buka mo eh. Tayo lang. Parang lang to, para hindi magsiksikan. Kasi speaker na lang ang umupo. Dahil tayo na. Speaker na lang ako po. Mga cellphone. Alam na sinabi yung matanda na. Boss, yung cellphone, pababa na. Tayo na lang sila. Tayo na lang. Nasa ilalim yung bago na ano. Kung uupo, lapag nyo na lang. Ay, tayo na lang to. Boss, pababa ng konti cellphone. Boss, pababa ng konti. Pababa ng konti. Sobrang malapit. Hindi makikita eh. Lapag na lang natin yung mic para lumog tayo. Yan natin mga cameraman. Kahit. Okay. Ano, masyadong mataas naman yung kuha niyo. Pero ocho mo. Yan. Siksik ko natin. Ay, mic. Pag wala yung mic man. Game sir, game. Okay, sige. Halapag naman tayo game. Ano po yung pinail natin ngayon sa Dito sa violation ng anti-graft law. Sige, Michael, boss. Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon, may nasabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think Section 3E. Congressman, pwede po natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinapang natin? Yung una, siyempre, yung falsification ng legislative documents. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay
sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang nasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpagihado sa gobyerno? Eh, yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount involved. Ito ba yung mga blanks? 241? Opo, yan ho. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niyo lahat? Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinutal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po, 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang in-approve ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga eh. Basta 0. So 12 times po namin nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. So, ibig po sabihin si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po wala yung respondents dito? Sino exactly Sino po? pinasasagot? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nagma-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least sinabi niya na merong insertion sa si dating Appropriations Committee Chairman Zaldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So, Yung mga staff? Opo, syempre. Opo. Kahit inutusan lang sila. Eh kasi po, ginawa din nila eh. So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, eh liable din po sila. Complainant din po. Opo, complainant din po. Eh, alam niyo po, ako ay I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, ako national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file ng sa Dingbak siya. Kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kami ibang na-file po rito yung sa Sub 44 against former President Aquino at kami rin po yung nag-file. So hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami. Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun eh, di ba? Opo, alam na pala niyang insertions, dapat kunilo siya para hindi ito ang i-transmit sa as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertion. Attorney, bakit graph lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan natin. Graph po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation. Na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama dun sa movie? Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. So, ano yung prayer niyo, sir? Ano yung prayer niyo na nangyari? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft, depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa
pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabi, politika lang. Anong magiging sabi? Well, karamihan pag wala nang masabing iba, kasabihin talaga politika lang ito. Eh, lahat naman na nangyayari, politika talaga, di ba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Kung ano talaga yung Sir, kasi hindi ba tinatanong yung timing ng pag-file? Kasi kaka-impeach nga ng kay Vice Sara Duterte, so kaya ganun yung mga... Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan naman, i-file ko yan sa susunod na taon. I-file ko yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Pero kung nila yan recently, kaya kinakailangan actional ka agad natin. Pero may kinalaman ba ito sa pag-impeach ng Kamara kay Vice Sara? Wala, magkaiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Ang tugal kayo parang sa pag-impeach. Hindi, teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Diba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Bungaw? Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult niyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file niya ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko pagdagdagan. Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos nang hindi nag-isip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Kay Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo, anong inaasahan ho ninyo na pagtugon dito ng anti-graft body? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwede isang pass isang dilabayan. Kung walang merits, hindi i-dismiss. Walang problema yun. Basta decision on the merits. Sino kausap nila ba si former President Duterte tungkol sa impeachment? Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House lang yung response? Nandun yung krimen na nangyari. Sa Senate? BICAM sa Senate. Sa Senado, siguro naman, kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam nyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa akin. Pero kung nasa House Library na po yung enrolled bill, yung ratified bill, pati yung GAA, publicly available po siya pag chinek doon? Pati-check ko sa aking yung chief of staff ko, dahil yung sulat namin, hindi nila sinagot. Nag-request kami. Okay. Thank you. Pinabalik kasi yan sa House kasi nag-originate na sa House kasi all appropriations bill have to come from the House. Ilang pages ito? Cognizable naman po. Cognizable naman. Concurrent ang jurisdiction. Ilang pages? Kasama access. Hindi, yun lang naman. Mas complete lang. Ilang? 29. Sunday po. Tatlong team mo siguro. Apat. O paano nyo lang yung
May John Doe. Pati yung mga technical staff. Ilan po lang? Kasi baka sabihin nila. Hindi. Yun ang magiging depensa nila pag pinatawag sila ng bisman. Marami yan. Technical working group. Marami yan. Sir, yung papel, nasa kami sir, nagboto ka ng... Sir, yung papel. Pero anong oras kung nalaman? May nagkakaroon ng papel? Anong oras? Nalaman niya ba na nagkakaroon? Kami naman sa likod, oh. Salamat po. Sir, yung papel pa po sa Survivor group na wala nakita yun ng mga kong... Sir, pero may nag-reach out po sa inyo for your signature. May nag-reach out po for your signature. Siguro. Wala. Kasi alam ko nila. Alam ko rin, hindi ako dito rin. Alay rin. Sir, pwede nila. Hawakan nila. Wala kayo sir. Okay na. Kaya nga po namin inihain ito sapagkat para po sa amin, ni Atty. Jimmy, General, ni Jigs Magpantay, this is not just a crime as defined in the revised penal code and RA 3019. This is a crime against the Filipino people dahil sa laki ng amount of 141 billion. The ordinary Filipino cannot even begin to wrap their heads around that kind of figure na isisi mo. Grabe naman yun. Ngayon lang sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng ganito. Usually ang insertion, wala sa bycam, nilalagyan pero may fixed amount. Ngayon lang ako nakakita ng insertion na zero, bahala ka sa buhay mo kung anong ilagay mong amount. Parang nag-issue ng blank check ang gobyerno natin sa paggastos nitong mga appropriations nito. And the ito na pala si Speaker. Tapusin ko lang yung sentence mo. And Congress is supposed to be the guardian, the safekeeper of the public purse. Ano nangyari? Kamote. For ordinary Filipinos, para mas maintindihan nila ano yung itsura nito on the ground pag ito'y natuloy itong budget na ito. Well, pakikita natin that there will be expenditures of public funds na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi inaprubahan ng sinigit, hindi lamang isang pandinig lang, hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, ngunit sa ating Pangulo kung talagang hindi niya alam na may insertion. Kung alam niya, well, then he has to answer for that. Anong tingin mo? Alam niya o hindi niya alam? I don't want to, I always presume good faith. I always want to give the President the benefit of the doubt, although I doubt the benefit. All of you are giving him the benefit of the doubt. You don't think that the President is involved in this? Unless I see any evidence. Seriously, I'm willing to impute good faith to him because good faith is always presumed. Thank you. Attorney Jimmy Bundok po, ano masasabi po niyo, reaction po ninyo sa mga magsasabi na kayo po ay malapit na kaalyado ng Pangulong Duterte at member po kayo ng PDP? O, ano naman ngayon? Bilang... Yan ang sagot. Pagbigyan ko siya. Pero hindi po lahat tayo, konti may kaibigan, kikilingan na natin kung sila mali o tama. Pero in this case, wala po itong kinalaman ay Pangulong Duterte. Ito po ay may kinalaman sa Republic of the Philippines versus the person's name. May ginawa po silang krimen. At ang biktima, taong bayan. Sa tinatanong po ni Doc Badoy kanina, ano ang magiging itsura itong on the ground kung makalusot? Yun na nga masakit, yung palagay ko hindi natin makalata. Kasi puro mga agriculture, irrigation, hindi natin makikita kung paano nawala yung 241 billion. We will not feel it. Kaya nga nila pinaglalaban ngayon sana mailusot, kaya pinirmahan ng December 30, kaya sinusubukang bilisan ng ganyan, para nga hindi na natin maramdaman pag naipasa na. Kaya po namin pinipigilan. How about kay Congressman Alvarez? Opo. Ano rin po ang inyong reaksyon tungkol doon kasi bilang politiko rin po kayo? Well, ang reaction po, ito nga, nag-file ako ng criminal case.
Kasi yun lang yung, mahirap naman yung sasalita ka lang. Wala ka naman ginawa. Diba? Kaya kami, nakapag-desisyon kami na file ng criminal case bilang reaksyon namin sa krimen na ginawa nila. Dahil ito matawag natin karumal-dumal talaga. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang nakita na merong ganito kawalang hiya na gumawa ng krimen. Harap-harapan talaga. Sa tingin po ninyo, anong inaasahan ninyong napaboto ba sa inyo? Pwede pa Well, sa akin naman, dasal na lang na sana mag-decision on the merits o yung mga gobyerno na merong jurisdiction dito. Decision on the merits lang, okay tayo doon. Malaki po ang tiwala namin sa ombudsman na patas itong dininggil kaso na to. And hindi po in favor of any side, but in favor of what is right and in favor of the Philippines. Naniniwala po kami sa ombudsman. Guzman, Pero for the record ulit, ano po yung mga sinampan yung kaso? Nasaan si Atty. Topacio? Very briefly, it's the falsification of legislative documents. Dahil nga yung mga blanco, nagkaroon ng laman. Article 170 sa Revised Penal Code. Tapos, nung inaral pa namin, nakita namin na may violations ng RA 3019. No, yung anti-graft natin na law, particularly Section 3E, alam na alam yan nila Atty. Trixie, kung saan nagkaroon ng undue injury sa gobyerno. Napakalaki ng injury. Na-injure na ba kayo ng 241 billion? Ganun po kalaki ang injury. And, presumably, undue advantage to some persons. Yan po ang Section 3E ng RA 3019. Palap lang. Bukod po dito sa pagsampa niyo sa ombudsman, mayroon po bang doon sa Quezon City RTC? Di ba? Nung una po kasi ang balak namin mag-file sa prosecutor's office, pero since meron pong concurrent jurisdiction ng ombudsman at what they call primary jurisdiction kasi may 3019 na 3019 na minabuti na po namin na to give due respect to the office of the ombudsman dahil talaga namang this falls squarely under their jurisdiction. Last question. Wala na? Maraming salamat po. Maraming salamat po, attorney. Payo kayo baka dumami. Maing odto, sir. Nagkita na po ito, sir. Dagang salamat ko. Thank you. Dagang salamat. Ito po, iba ko kasi si